Bok, let's bring in our Mojo. We have a Mojo from the house to give us a story on that. Si Amy Atienza. Amy. Amy. Sorry, Amy. Amy. Ano balita? Hi, Amy. Hi, Amy. Nakamute ka ata. Nakamute ka. Yes, andito nga tayo ngayon sa House of Representatives at kani-kanina lang ay narinig na natin na merong 287 approved votes para sa 2026 General Appropriations Bill. At ngayon nga, ipasado na sa third and final reading ito. At kung makikita rin natin, narinig natin sa isinagawang speech ni House Appropriations Chairperson Mika Suwansing na nabawasan yung budget ng Office of the Vice President. So from 902.8 million pesos ay naging 733 million pesos na lang na nakaayon din sa General Appropriations Act of 2025. So, walang pag-increase, wala ding pag-decrease, pantay lang yung naging budget ng Office of the Vice President. Tuloy-tuloy pa rin naman na nagiging talakayan dito sa Kamara patungkol naman sa nagiging program appropriations kung saan may ilang mga kongresista na sinusulong na dapat daw ay zero ito. Pero may sa panayam din na isinagawa natin kasama si Representative Ronnie Puno, sabi niya hindi pwede daw na ma-zero itong program appropriations, lalong-lalo na ngayon dahil nakikita natin yung iba't ibang calamities, lalo na yung lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yun daw yung maaring magsilbing emergency funds, lalo na kung kinakailangan na ng ibang mga distrito at syempre ng ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Amy, ano yung natira sa unprogrammed appropriations? Gaano kalaki? Wala pa tayo specific number din na nakukuha sa Kamara, pero sa nagiging tansya natin nasa around 216 billion pesos yung program appropriations na meron dito sa Kamara. Pero i-confirm pa rin natin yan ay based lang din sa nagiging calculations natin, lalo na dun sa mga nagiging pagbawas na ginagawa nila sa iba't ibang programa na meron ang gobyerno natin ngayon. Mahalaga kasi yun dahil marami naman pwedeng pagkuhanan. Kung ang dahilan nila ay mga natural disasters, may maraming pwedeng pagkuhanan yan. May NDRRMC, may President Social Fund, etc. etc. So, kung ganun kalaki, 270 billion na UA, talagang medyo questionable. Pero Amy, less than 300 yung bumoto dyan, Sino yung mga hindi nagsang-ayon doon sa budget? Sino yung mga medyo prominent na hindi bumoto, nag-reject, or ano yung kanilang boto? No. Yes, meron tayo. Since 287 yung nag-approve, merong 12 na negative votes, tapos may 2 abstained votes. Isa sa mga kongresista na narinig na rin natin na nagbibigay pa ng kanyang speech ngayon lamang ay si Representative Rene Co ng Kabataan Party List, kung saan nga patuloy pa rin naman nilang inilalaban ito nga sa program appropriations. So kahit naaprubahan na nga ng mayorya ng House of Representatives itong 2026 General Appropriations Bill, syempre abangan din natin kung ano pa nga ba yung magiging usapin naman, lalo na dahil itataas na ito sa Senado at syempre magkakaroon tayo ng bicameral conference nga patungkol naman dito sa budget. Sino yung 12? Well, so far, alamin natin yung list talaga ng 12, pero ang nakita na rin natin si Representative Rene Co and yung mga members din ng Makabayan Bloc na patuloy nga sumusulong dito sa program appropriations. So kabilang din dyan si Representative Antonio Tino, pati na rin si Representative Sara Elago para nga sa 2026 budget na 6.73 trillion pesos. Puro bayan muna yun Yes, yung unprogrammed amount na inapprove, yun ba yung may recommendation din ng Malacanang, di ba? Under the National Expenditure Program, yun ba yung rekomendasyon sa NEP? Well, yung sa Malacanang, syempre meron din kasi nga program appropriations na kinumpirma nga din doon sa budget nung nagkaroon ng hearing ng budget hearing kasama ang Office of the President. And so far, ang alam kasi natin dito ay hindi yun yung total recommended na budget ng Malacanang, and nagkakaroon pa rin talaga ng discussion dahil nga naging usap-usapin din dito yung sa intelligence at confidential funds naman ng opisina ng Pangulo. So yun yung mga abangan pa natin na developments din sa 2026 budget. I mean, yung mga binanggit mo, yun yung mga usual suspects. Yun yung lahat ng budget approval, bumoboto ng no.
Yung mga iba na mga bago, katulad sila, yung Liberal Party, sila Laila de Lima, sila Crisel Lagman, sila Kakabag-Ao, etc. Yun, kamusta yung boto ng mga yon? Well, yun yung aalamin din natin no kanina kasi nangyari kasi dito sa Kongreso, nagkaroon din no ng storya naman patungkol nga dito sa ethics complaint din na pinag-usapan tungkol kay Representative Kiko Barzaga. Pero para hindi na rin tayo magkamali sa mga sasabihin din natin, syempre titingnan natin yung final list ng 12 congressmen na naging opposing doon sa 2026 national budget. Si Chel Joc na kasi tried to zero yung unprogrammed appropriations tried to reduce to zero. What I understand was nabawasan yung unprogrammed appropriations by 35 billion from the original mga 249 billion na ang nalista na lang ata dyan finally is 214 thereabouts. So tinapyas yung mga 35 billion from the CPAG, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps Program. So, yan ang naging resulta nung opposition. A bit of qualifier lang. Yung unprogrammed appropriations, for those who are not familiar, unprogrammed appropriations, ibig sabihin parang standby appropriations yan until may mahanap na pagkukunan ng pondo. Funding. So parang kanyan, lump sums. Lump sum. Lump sum yan. Pwede mong gamitin kahit saan. Tapos bigla, may paghuhugutan tayong pera. So, pondohan yan. Yan yung medyo controversial in the past. Dahil hindi siya kasi allocated sa mga specific na mga projects. So, pwede siyang nasa discretion. And mukhang benign kasi wala pa namang pondo yan Pero siyempre, kung gugusin mo, makakaroon pa ng pondo So, biglang huhugutin ng pondo. Ito, kunin mo to. At minsan, galing yan dun sa mga program. Halimbawa, tatanggalin mo sa PhilHealth. No? Tatanggalin mo sa savings DepEd. daw. Savings daw. Or savings daw. Yun ang ginawa nila last year. Actually, yun ang ginawa last year. Kaya lang, dinala sa Supreme Court. Kaya hindi nila naulit. Oo nga. Taka minsan, nagreklamo yung mga foreign countries, yung mga embassies. Dahil pati yung kanilang mga foreign assisted funds na sasama dyan Doon nilalagay sa program, di ba? Kaya paano ang program dyan, di ba? Halimbawa, pera ng JICA, no? Taxpayers sa Japan, binigay sa atin para gamitin. Pati yun, nalalagay dyan. Kaya nag-react yung mga ibang mga embassies na, bakit pati yung aming pera? Mga bagong reklamo yan, Recent lang yung mga reklamo na yan ng mga embassies. Naapektuhan daw yung mga ODA funds nila. Patulong na rin. So wala na totally yung mga AKAP, yung mga ganun, na talagang completely kaput na yon. Ayan, tanongin mo si Amy. Yes, yung AKAP actually naging zero pa rin siya, pero kung maririnig din natin, lalo na dun sa pinakaunang Budget Amendments Review Subcommittee hearing, ay meron naman daw kasi nga naging additional na funds din para naman dun sa AIX. So, ang naging plano din kasi nung nagkaroon din tayo ng budget deliberations kasama nga itong agency, ay narinig natin na most likely ay sa AIX na kukunin yung fund sa AKAP, para sa AKAP. Pero ang magiging problem kasi dito, around 4 million yung magiging affected na beneficiaries ng AKAP, lalo na kapag nawala nga itong AKAP. So, ang magiging plano, most likely, ay magsistick pa rin sila doon sa pagkuha ng pondo mula sa AIX para nga mapondohan pa itong AKAP. At nasabi rin naman na kaya nga daw zero itong AKAP budget para sa 2026 ay dahil may mga excess pa rin naman daw na budget na pwede nilang makuha for the following year. Teka, ibig mo sabihin, kahit walang AKAP sa budget, bibigyan pa rin ng pera yung AKAP for 2026? Kahit wala sa budget proposal? Aalamin natin yan kasama nga yung concerned agency, Pero yun yung isa sa mga napag-usapan ng budget deliberations dahil nga nangangamba din sila na around 4 million yung bilang ng beneficiaries na magiging greatly affected ng pagiging zero budget nitong AKAP. So, titingnan natin kung ano pa yung magiging decisions din ng agency moving forward para nga dito sa AKAP. Medyo weird yan. But anyway, yung AKAP is parang AIX I mean, they're both... hindi naman program yung mga beneficiaries na pang-emergency yan. It's assessments for individuals in crisis situations. Dun sa present din actually. Yes, actually may piniresent din silang data dahil nga bukod sa pagiging zero budget nitong AKAP,
nakita din kasi natin sa AIX na medyo nabawasan din daw yung budget na ibibigay for 2026. So kung maalala din natin sa naging report natin noon sa budget deliberations, no, nakita nga natin na kung mababawasan din itong AIX at mapupunta yung pera ng AIX sa, ilang pera ng AIX sa AKAP, ay magiging 3 million naman yung AIX beneficiaries na magiging apektado sa pagbabawas nga nito. Dami pa rin Ewan ko kung saan nila nakukuha yung mga figure ng mga beneficiary. No? Emergency yan eh. Saka, bakit Dinidribble lang yan. bakit may number din sila ng Dribbling na beneficiaries naman ng na. emergency? Di ba, Ami? Bakit may number din sila ng beneficiaries ng emergency? Emergency nga. Yung AIX, assistance for Individuals in emergency, crisis situations. emergency needs yun eh. Paano nilang nalaman kung ilan yung mga ngailangan nun? It's assistance for Actually, individuals in ang proposal crisis dyan, ilagay situations. lahat yan under 4Ps eh. Kasi yung 4Ps is depoliticized. Yung mga yan eh, kahit pa paano may nasasabi yung mga politiko eh. Tsaka may sistema yung 4Ps nangyari, eh. no? Ang 4Ps may sistema, meron na yung listahan. Yun ang talagang may beneficiary. Saka Oo. conditional yun. That's conditional, hindi ka hingi lang ng hingi dyan. Anyway, so... Oh. Tinatanong ko lang, Amy, pahabo lang, kumusta yung ethics sa Oo nga. case ni Congressman Barsaga? Ano nagagawin nila ngayon? Na nag-game na lang daw siya. Ayaw mo kung ayaw niya humarap doon. Yes, yan nga yung naging malaking usapin din dito ngayong araw no, sa Kamara. At kung kanina narinig na natin na wala daw reconciliation na plano nga isettle nga itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, pati na rin si House Deputy Speaker Ronnie Puno sa pagitan nilang dalawa, no, dahil nga para kay Puno ang naging ethics complaint niya ay dahil nga raw nasisira na ni Barzaga yung pangalan ng institusyon at sana nga raw ay hindi na daw magaya ng ibang kongresista yung mga aksyon at ginagalaw nitong si Representative Barzaga. Pero para ka naman kay Barzaga, totoo naman yung sinabi mo, no, Ami, na kaya daw siya na-late sa hearing kanina ay dahil daw naglalaro siya, busy siya kagabi, so naglalaro siya at na-late nga siya ng pagdating dito sa Kamara. Pero nagbigay pa rin naman daw sila ng depensa na yung ginagawa niya sa social media ay isang form ng freedom of expression. So yan yung magiging talakayan pa. Pero abangan pa natin yan sa mga susunod na buwan dahil nga itong Congress inaasahan din na magkaroon ng recess simula bukas hanggang November 9. Wala ba tayong coverage to sa mga very powerful daw at compelling yung mga speeches nung bumoto against? Wala ba tayong mga short clips diyan sa botohan? Yung 12, at least part ng 12. Well, yan yung kanina kasi inaabangan na rin natin kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero kasi nga naka-ere na rin tayo dito. So hindi na natin masyadong natutukan din kung ano nga ba yung mga nagiging speeches nitong mga nag-oppose dun sa 2026 budget. Pero alamin din natin, most likely, baka mamaya magkaroon din tayo ng ambush interview lalo na dun sa 12 na nag-oppose nga para sa 2026 budget. Okay. Maraming salamat for the update, Mobile Journal, Amy Atienza.